Magandang hapon sa ating lahat. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. So as of now, umiiyak yung anak ko. Umiiyak siya kasi may nangyaring drama sa kanyang alagang ibon. Okay, so meron talagang mahirap tanggapin sa buhay natin na yun ay takbo ng yun yung flow ng nature, yung hindi maiiwasan talaga. So at least meron akong 3 naranasan sa pag-aalaga nitong mga ibon. Okay, na nakakalungkot din talaga dahil gusto natin silang mabuhay ng matagal. Okay, gusto ko pang dagdagan dahil nung sinearch ko, ang buhay pala nila ay umaabot ng 15 years. So sabi ko, mas gugustuhin ko na lang tong ibon, kaya wala na yung rabbit ibon na lang. Okay, so ito yung yung naranasan natin na sa pag-aalaga. Habang ini-enjoy natin ng pag-aalaga ay may mga nangyayari talagang hindi maganda sa mga alaga natin. Actually, bumili pa nga ako ng ng panibagong cage dahil nag-expect pa ako. Seryoso na yata ako sa pag-aalaga. Ang sarap nilang alagaan, lalo na pag maingay sila. Okay, nangyari. Okay, yung mga bagay na ayaw sana nating mangyari. Unang-una ay nasubukan ko ng mamatayan ng ibon. Okay, so originally ang ibon namin ay ito, yung male na isa. Ang partner niya ay medyo green na mayroong yellow and red sa ulo. So sa pag-aalaga namin, nung tinanggap namin siya noong December, so siguro nung nagmamatured na, observe ko siya na iba na yung kilos niya, parang buntis na siya, nag-nest na sila. At dahil basal pa lang, hindi niya kinaya siguro. So nung sinabi ko sa anak ko na buntis siya, Sabado yon, Sunday ng maaga magpakain ako, andyan na siya sa sahig natutulog. So yun yung isang naranasan ko na nakakalungkot, no? Isa yon. Pangalawa, okay, namatayan na tayo ng sisiw. Ayan, yung sisiw na inaalagaan natin, siguro mga dalawang sisiw yun, kaya nakakalungkot, sayang, pero nakasurvive yung dalawa. Okay, so yun yung pangalawang nakakalungkot, namatayan tayo ng alaga, isang matured at sisiw na subukan na natin. Ang isa pa ay yung yung nakakalungkot, nakawala. Nakawala yung isa, binili ko galing vegan. Yun ang asawa nito, ito. Yun yung pumunta sa grills, yung wala sa perch. Yan, yung naunang pumunta sa grills, yun yung gumalaw. Yung asawa niya, pagbukas ko, bigla niya akong tinaimingan dahil matalino itong mga ibon na ito. Tinaimingan niya ako. Alam niya na siguro yung routine pagbukas ko. Dahil hindi siya dito talaga lumaki, hindi ko siya inalagaan. Yun yung pangatlong nakakalungkot, no? Namatay na tayo ng matured, namatayan tayo ng mga inakay. Amen, dahil premature yung inakay. Tapos yung nakawala, hindi na bumalik. So may nangyari, kaya ngayon umiiyak yung anak ko. May nangyari ngayong araw. Dahil nung isang araw ay nakakalipad ng isang inakay namin. Ngayon, nakaalpas siya, nakaalis siya.
So maghapon siya kahapon hinahanap ko. Wala dahil nung lumipad siya diyan sa taas, sa puno. May mga lumipad na ibon, sinundan niya, akala niya siguro ay kauri nila. Hindi ko na siya nakita. Pero kaninang umaga, yan nakakatawa, kaninang umaga, mga alas 9, bumalik siya. So nung bumalik siya, naglagay ako ng tubig, naglagay ako ng pagkain niya dahil alam ko maghapon siyang hindi kumain. Yan, narinig pa, umiiyak yung anak ko. Pero nakakalungkot, kaninang hapon, eto na siya. Umuwi lang siya para mamatay. May drama, no? Umuwi lang siya para dito mamatay. So, na-stress siya. Tignan ninyo dito, pansinin ninyo sa likod ng ulo niya. Ayan. Nabalahibukan siya. Ayan, no? Siguro inaway siya. Ayan, no? Pansinin nyo, ayan, napansinin nyo yan. Palagi ko inaway siya eh. So, nung inaway siya, nung mga sinamahan niyang ibon, pumilit siyang umuwi. Ito ay produce na namin ito. Nanay niya yung nakalpas. Ang ganda pa naman ng kulay niya. Gusto ko, gray yung likod niya. Tapos sa dulo ng pakpak niya, gusto ko yung kulay niya. So, ang ganda sana dahil nakauwi siya, pero yung drama nga, umuwi siya para dito siya mamatay. Dahil binugbog siguro siya. Naisip niyang umuwi. So, ang mga bagay na ayaw kong mangyari, yung nanakawan, yan. Ayaw natin yun. Tapos, yung kainin ng pusa o ahas, yan yung ayaw natin, no? Okay lang yung namamatayan tayo dahil premature, dahil may sakit. Pero yung kainin, nakakaawa, Ayan yung wag sana nating maranasan. So, okay lang na may mga ganyan, pero wag lang yung nakaw. Kasi pag nakaw, wala sila, defenseless sila, pwede silang kunin dyan eh. Tapos, pagkakainin sila ng hayop, andyan lang sila, hindi nila maipagtanggol yung sarili nila. So, mas okay pa sa akin makaalpas eh. Natitira sila sa, siyempre, yung natural habitat nila. Sa forest, sa puno, ayan. Kaya, ayun lang. So, may mga pagsubok din talaga, Pero hopefully ay mag-produce sila ng maayos at aalagaan na natin sila ng maayos. At gusto ko pa mag-acquire ng kulay yellow at saka kulay puti. Para doon sa mga susunod na aalagain pa at maglalagay pa ako ng cages dito. Okay, so God bless sa ating lahat at sa mga baguhan na kagaya natin. Nakakalungkot na masusubukan din talaga natin yung mga ganyang bagay. Na parte ng natural cycle ng buhay. Okay, so God bless everyone. Pagpalain tayo ng Panginoon at enjoy natin ang ating pag-aalaga. God bless.